What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita. Kahapon nga lang nabalitaan itong pangatlong impeachment complaint na natanggap ni VP Sara mga kababayan. Kung kaya naman nagbigay ng dismayadong pahayag itong mga INC sapagkat talagang walang balak na hindi tantanan ang ating Vice Presidente. Nawika nga nila kung hindi nila paninindigan ang winika nitong si Bongbong Marcos at ng mga pulpul na kongreso, wala silang choice kundi gawin ang malakihang rally pagkatapos ng kanilang year-end pasasalamat. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dahil dito inalam din kung sino itong nagpasa ng impeachment complaint kay VP Sara na isa palang congressman sa Kamsur na ang pangalan Congressman Bordado. Na panigurado hindi na iboboto ng mga INC at diretso kumunoy na ang kanyang karir na siyang ating mapapakinggan dito sa video na ito. At dagdag pa rito na totoo ba ang bali-balitang i-allocate ang 1 trilyong budget na pondo? Mapatalsik lamang ang ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. At ngayon pong araw, sa Kamara de Representante, meron na naman pong naghain ng ikatlong kaso ng impeachment laban po sa pangalawang Pangulo. Talaga naman. Oo. Hindi po nila kayang mapagbigyan ang kahilingan at ang kagustuhan ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nila maitanggi ang kanilang sarili sa kapakanan ng sambayanang Pilipino at sa kapayapaan ng ating bansa. Pero ito namang mga nag-file ay mga ano lang ito, ha? Hindi pa ito yung mga congressman mismo. Sabihin, hindi pa nila iniaakyat yung complaint, di ba? Doon pa lang sa doon pa lang sa House Secretary General. Doon pa lang yan. Sino ba yung mga nag-file dyan? Yan. Inihain po ng religious groups at mga abogado ang ikatlong impeachment complaint laban po kay Vice President Inday Sara sa opisina po ng House of Representatives Secretary General Reginald Velasco. Kayo na po umaga ito. Ayan po, ipinakikita namin sa telebisyon. Pinangunahan po ito ni Attorney Amando Virgil Ligutan. Siya po ang counsel ng complainants. Ang pag-sumite daw po ng naturang complaint, anya, inendorso po ang naturang complaint na Kamsur, Congressman Gabriel Bordado. Ngayon ko lang ulit narinig si Congressman Bordado. Ang ganda ng boss nito. Mga kababayan. At ganun din po ni House Deputy Minority Leader at Aambis OWA Party List Representative Lex Anthony Colada. Sila po ang nag-endorso. Ang pag-endorso daw po ng House member ay kailangan kasi upang may consider. Sa mga kababayan natin taga Kamsur, wag na nang iboboto po yang si Congressman Bordado na panigurado naabutan ng sobre ni Tambalos Romualdez kaya nakikiin sa impeachment complaint dito kay VP Sara. Consider na verified ang inihang impeachment complaint. Base po sa kopya ng complaint na ipinalisinta sa media, ang naging grounds o basihan para po sa kanilang inihaing impeachment complaint laban po sa Vice Presidente ay ang culpable violation of the Constitution, panunuhol, graft and corruption, at betrayal of public trust. Ayan. Naalala mo, minsan, Nelson, nung nakasama natin last week si Kong Dante Marcoleta, baka may plano pang araw ata dyan, napaabutin pa yan ng 20 complaint. Ganun ba? Para ipinta ilagay sa isipan ng ating mga kabayan na marami talaga ang mga taong gustong ipa-impeach ang pangalawang Pangulong Inday Sara. Kaya ang problema, kada impeachment, kada taon, isa lang impeachment complaint ang kailangang maisulong. Kaya nga ang gagawin dyan, malamang lalagumin yan kung talagang uusad. Again may tutuloy na ba itong proseso na ito, no? Pagka umusad. Kasi nagtanong din ako sa ilang kakilate mga abogado. Tinanong ko nga dyan minsan si Abi Espejo ang dating dean ng New Era College of Law. Sabi niya, pwede namang tanggapin yan, Jen. Pero kailan po magsisimula ang day one? Pagka tinanggap.
di ba, pagtanggap, ano? Kaya sabi niya, hindi, pagka magsisimula, ayaw ko lang, ipakitama kami, anong ating mga kaibigan, baka may mga abogado na nanonood ngayon. Magsisimula lang kanyan, day 1 yan, kapag na-endorso na doon sa Justice Yun Committee. nga, pagka tinanggap na nung Yan, committee, na-record na doon. Oho. At nasa kanila ng kamay. Kasi akala natin noong nakaraan, pagpasok sa Secretary General, akala Hindi natin pa day yan. 1 na yun. Wala Hindi pa pa pala yan, yun. wala pa, oo. Oho. Pero bahagi ito ng proseso. Hindi naman ito gagawin kung hindi ito bahagi ng proseso. No? Yes. So kailangan talagang tanggapin. Sabi nga ng mga mababatas, at saka narinig ko ng paliwanag ni Ginoong Reginald Velasco, hindi naman po namin pwedeng hindi tanggapin yan. Hindi naman pwedeng tanggihan namin yan kasi May nag-file eh. may nag-file. At saka trabaho naman po talaga namin yan. Pero para yan po ay pausarin o gumalaw, It's another question. Iyan ha? ang Oo. yun ang isusunod na tanong natin Oo, dyan. ang katanungan dyan ay, susundin kaya? Oh. Andyan na, 3 na di ba? Ayan, oo. Pero susundin kaya ng mga mambabatas ang payo sa kanila ng Pangulong Bongbong Marcos? Ayun. Di ba? Kasi ngayon lang ako sa mga naunang pumirma yata puro party list group. Nauna makabayan, di ba? Oo. Ngayon, si Congressman Bordado ng Kamsur at saka isang party list din ang BIS OWA. Ayan. At ang nag-file, ang Matatanda mo, nag-endorso. nagkaroon pa ng signature campaign dyan, ha? Yun na nga, may Diba? mga gumapang, may mga Oo. gumapang. Kaya lang, mukhang campaign lang, pero walang signature na nakuha. Kasi nakikiramdam din yung mga mababatas. Tinanong daw nila, sino na ba pumirma? Oo. Kami na po pumirma. sino? Bukod sa inyo. Bukod sa inyo, meron Kami pa bang? Kami pa lang po. Sige, hintay muna ako. Lipat daw sa isang opisina. Sir, ito na po yun. May pumirma na ba? Meron na po. Sino? Kami po lang po. Yung ibang, wala pa po, naghihintay pa. Sige, lipat ka muna sa iba. Natatakot pumirma mga yan dahil once na nalaman ng mga Duterte supporters at kapatiran ng Iglesia ni Cristo kung sino-sino sa mga lower house ang pumirma, panigurado end of career na din nila noon mga kababayan. Hindi na sila makakabalik sa kanilang mga posisyon at yun ang kanilang kinatatakot. Para maging malinaw, Chen. Oo. Kung ang presidente ba ng Pilipinas ang tatanungin, ha? Yung kapapailan. Ano bang tingin niya dyan sa mga na-file na yan, ha? Mga grupo ng abogado, saka Oo. yung Yung impeachment. Oo. Pangatlo na eh. yan. Tingnan nga natin. Mahal na Pangulo, sa tingin nyo, ano ba yung impeachment complaint na yan, yung mga pinapile ngayon? Pang ano ba yan sa buhay natin? Busy yata yung presidente ngayon. Puyat. Buffering. Sinasabi ko. Buffering. Ako, sabi ko, Nelson, iparirinig lang natin ulit sa kanila para maalala. Ulit. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all the time. And for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Ayun, di ba? Ang linaw. Malinaw na malinaw. Ano ang hari? Yung sinabi ng Pangulo. Yan. Di ba? Opo. Ang sabi ng Pangulo, wala ito. Walang kwentang bagay yan. Di ba? Ako, bilang isang mamamayang Pilipino, naniniwala ako dyan sa sinabi ng Pangulo na yan. Totoo. Kasi nakikita niya ang higit na nakararami ko para sa atin. At ano yung ikakaganda at para sa mas higit na nakararaming Pilipino. Ay, totoo naman. Oo. Kaya nga yung budget, national budget, hindi pa niya pinirmahan eh. Ba? Kasi tinitingnan din niya kung ito ba ay meron nga bang mga aspeto dito na mukhang hindi maganda. Tinitimbang-timbang niya. Tinitimbang. Sa ibang departamento, tinimbang niya, ngunit kulang. Yun nga. Sa ibang departamento naman, tinimbang, ngunit sobra-sobra. oo Labis-labis nga. naman daw. Kaya nga. Oh. Kaya kami po ay sumang-ayon dyan sa pananaw na yan ng Pangulo. Kasi kami ay ang gusto namin, mga kababayan. At marahil, hindi kayo tututol sa gusto namin. Ang gusto namin ay mas maging mapayapa ang Pilipinas, Yan. di ba? Unahin ang kapayapaan. Mas mapakinabangan ng taong bayan, lalo na ng mga mahihirap, ang mga ginagawa ng mga mamabatas. Ayan. Ang sabi ng Pangulo kanina, para saan yung ginagawa natin? Gaganda ba ang buhay ng kahit isang Pilipino kapag ginawa pa natin yan? Well, baka yun ang pananaw ni Congressman Bordado. At saka itong si Congressman, ano pangalan nun? Congressman Lex Anthony Colado. Yan. Kaya kung naunawaan nyo yung sinabi ng Pangulo, kasama kayo sa maghahanda na ito ay paboran, di ba? Parang suportahan natin ang Pangulo sa sinabi niya na yan dahil yan ang magbubunga ng mas higit na pagkakaisa. Ayun. Di ba? Si Congressman Bordado ba sa Kamsur itatakbo uli? Kasi Hindi ko alam. kung yun ang pananaw ng Pangulo, sabihin hala. Ayan na mga kababayan, inaalam na ng mga kapatiran ng iglesia ang mga data na
pumirma no sa impeachment kay VP Sara. Na panigurado hindi dadalhin ito diretso sa komunito sa mga kapatiran ng INC sa Kamsur. Ganyan sila kautak mga kababayan. Di ba? Ano ba ito? Minority group o majority? Hindi ko masyado kilala Hindi ko yan, talaga eh. kasi, ang natatandaan ko lang. yung pelikula ni... Fernando Po Jr. si Bordado. Pero ito kilala ko kasi ito pag nagsalita ito Nelson, talaga mapapalingon ka. Ganun ba? Parang ano ito, parang Matt Monroe ang boss nito. Oo. Dapat kumanta na lang siya ng And now, The end is near. siguro dyan maipakita natin. Gano'n na ba karami ang nagpahayag na tama yung sinabi ng Pangulo na yan? Kasama kami sa maghahanda para yan ay una, ipanalangin na manatili ang kapayapaan ng bansa. Okay. Pangalawa ay ipakita sa Pangulo na marami ang naniniwala sa kanyang sinabi na yun. Marami ang sumusuporta sa kanyang opinyon. Oo. Na yan pang-agaw lang na oras at walang kabuluhan sa bawat Pilipino. Eto dyan, kumuha ko, kaya nawala ako kahapon. Ganon? Pinagtitingnan ko lahat kung alin na yung mga nakapaghahanda na ha? Yan. Kumpara, ang gusto natin sabi ito, Pangulong Bongbong, ikumpara niyo po yung mga nagsusulong ng impeachment. At saka itong mga tao na ipakikita namin sa inyo na kasang-ayon po ng inyong opinyon. Kasang-ayon. Kaya magpakatatag kayo, mahal na Pangulo, dahil marami po ang pabor dyan sa sinabi nyo na yan. Yan. Huwag kayong matitinag dyan sa paninindigan na yan. Sige nga. Pumunta ako ng Rizal dyan, nag-ikot-ikot ako. Ayan, tingnan mo, sa Rizal. Yan Kitang-kita. Yan Pililya. Pililya? Oo. Kita pa sabi niya, anak, mag-ingat ka doon ha. Oo. Kung saan ka mapupunta. Dahan-dahan. Ayan. Ayan, Cardona. Nako. Magkakadikit lang yan Isang tamba ka. Cardona yan. Maliliit na dako pa lang yan, ha? Maya-maya, doon sa mas malalaki pa. Cardona, Talaga naman. Kabanatuan, Nueva Ecija? Oo. Aba. Isang sakay lang yan, mula Rizal Sumakay ako dyan Saan kayo dumaan? Aeroplano. Gataran. Katang Naghahanda na talaga sila mga kababayan, no? Nasa kanila din naman ang galing na sinabi nila na pagkatapos na kanilang year-end Thanksgiving, kanilang bibigyang atensyon. Ito malaki ang rally na kanilang isasagawa. raran pala, Katang-raran. Yan. Pati ba na Masbate? Tawid dagat yan, ha? Kawayan yan, Masbate. Kawayan, Masbate. Pinaghalo-halo na para madaling i-edit. Concepcion. Marikina yan. Marikina yan. Yan. Apakalaki din dyan sa Concepcion. Ito, Kaunlaran. Sa may gawin ng Kamanaba area yan. Makakasama natin lahat niyan. Wow. Then, kapag ginawa na natin yung ating pinaghahandaan. Yan, Lawag. Ilocos Norte. Ay, kidala ko isa. Sir, pakidala po ng isang tagdan yung ating bagnet. Galing Lawag, ho. Yan, Las Piñas. Ayan, mas malapit-lapit yan. Las Piñas area. Lahat ng yan ay nakikipagkaisa dyan. Mapulang lupa, Las Piñas din po yan. Ganyan po sabi ko sa inyo, baka akala kasi na lumalamig yung ating paghahanda. Dire-diretso yan. Yan po'y bahagi para ng paghahanda, mga kababayan. At kung meron tayong pangatlong inahain, nakita niyo po again, Pangulong Bongbong, ito po yung mga larawan ng mga kapatid na naghahanda po para suportahan ang inyong naging pahayag na tutol kayo sa impeachment. At ganoon din man. Walang bungang mabuti. Walang magandang ibubuti sa ating lipunan. At habang sila naman ay nasa kanilang mga dako, yung kapilya, Nelson, may tuloy-tuloy din po ang kanilang panalangin. Ayun nga. Yung atin pong devotional prayer para po sa kapayapaan ng ating bansa, Nelson. Di ba't yan ang maging kapuri-puri na dapat natin gawin? Di ba? Kaysa ang sinusulong natin ang pagkakawatak-watak ng ating bansa. Yun. Correct. Bukas meron pa ba? Marami pa tayong makipapakita. Meron pa ako dito naka-save, Nelson, mga 350 plus pa. Sabi ko, ipakita na lahat Ganon? Para... Yung kayo na, pinadala ko. Kasi nagtatampo sa akin, Jen. Bakit daw hindi natin pinapakita? Lalo na yung malalaki. Pagka pinakita natin yung malaki, baka may magpanik Ganon. Yung dito lang, malalapit sa atin sa Quezon City, para wala pa. Yun bang Prisco? Sabi nga ni ka Dades Jen, ano ba naman yan? Yung mga pinakikita mo, yung malalayo, yung sa atin, di mo pinakikita. Magandang araw mga kaibigan. Medyo nakakabahala ang ating pag-usapan ngayon. May pasabog si Senator Amy na yung mga kalaban sa politika ni BP Inday Sara ay naghahanda ng 1 trillion pesos just to ensure na matanggal sa pwesto si BP Sara through impeachment. Okay? Grabe naman. Relax lang muna tayo. Maghigop muna ako ng dark chocolate. Tablia. Ito na po ang pinakamasarap na dark chocolate o si Kwati nga natikman ko. Yan po. But wala na pong stock. Naubos na. Hindi po ako nagninegosyo ng tablia. Tinutulungan ko lang yung isang farmer para maibenta ang kanyang produkto. At the same time, para malaman nyo rin na there is pure tablia in Bukidnon. Kasi ang karamihang tablia o sikwate, hinahaluan nila. Ito, purong-puro. And napakalaking
epekto sa aking health. Ang aking kalusugan ngayon, super ganda. Ang isang factor is yung everyday, umiinom ako ng Sikwati o Tablia. Okay, ito. Sa isang press conference sa Senado, tinanong si Senator Amy tungkol sa third impeachment complaint na na-file kahapon. Ayan, nabanggit niya yung 1 trillion pesos na budget. Meron nga di ba? Saktong-sakto. Oo. May mga malisyoso na nagsasalita na fundraising na nga daw itong budget na to para sa 1 trillion impeachment. Oh, Naku po, 1 trillion impeachment. Nagkakabistuhan. Hoy, tambalos-los, totoo ba to? Nakita ang pondo sa impeachment. Kasi PH no? update ito, nagsasalita. Budget for impeachment. Totoo. Eh, bigla akong kinabahan. So, ha? Itong budget gagamitin for the impeachment? Eh, 1 trillion daw ang inaasam-asam na lilikumin eh. Para? Alam mo, daming marites, hindi ko alam. Totally without basis, but it's been marites. So, ma'am, personally, may preparation ka na sakaling umakyat dito sa Senate yung impeachment? Wala. Ano Wala wala? akong preparation. Kasi alam ko kung anong gagawin ko. Magkakausap na kayo ni Vice President Sara since yung Oo naman. So, our seat, ma'am. Pero hindi ako... So, unang pag-usapan natin yung friendship ni VP Sara at ni Senator Amy. Nagtuturingan pa rin pa silang magkaibigan. Kasi marami ng mga DDS na nagagalit na kay Senator Amy. Tinatawag siyang manggagamit. Honestly, if you ask me, nakikita ko na itong si Senator Amy, gusto niyang tulungan si VP Inday Sara. Pag umakyat ang impeachment complaint sa Senado, isa siya sa mga senador na boboto ng acquittal o not guilty para kay VP Sara. Iyan ang aking assessment. I don't know sa inyo. Well, nadadamay lang siya dahil sa kanyang kapatid. Yung performance sa kapatid niya, kapatid man niya, wala naman siyang magawa doon. So, it's all marites. Sabi niya, kaya lang pag-usapan natin mamaya yung possibility na totoo ba ito? At ano kaya ang reaksyon ni VP Inday Sara? Oo naman. Pero ma'am, ano na? Pero hindi pa kami nagkikita eh. Kasi, Telepono lang kayo nag-ausap, ma'am? Nung since yung maalala, kung nakita ko siya, kaya ko siya nakita. Pero ma'am, since nung outburst Kasi panay punta niya sa Davao, at ako naman wala nang ginawa kundi lumipat sa kasulok-sulukan na igdig. So, pero parang tigil naman ngayon, ano yun ma'am, may na-workout kayong ceasefire, parang tigil naman yung sagutan ngayon ng Presidente tsaka ni Vice. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang silang lahat. Pero, Yan ang problema natin dyan, Sen Amy. Huwag kong ganyan. Huwag niyo kong daan sa dasal. Gusto niyo magdasal, punta kayo sa ano. Huwag kayong magsenador. Punta kayo ng kumpento. Magmadre kayo kahit na may anak na kayo. Pero yung dadaan niyo sa dasal yung mangyayari sa ating bansa. Tandaan mo natin, ang dasal na walang gawa, bako. Diba? Correct. Inutil, walang kwenta. Puro dasal ka, wala ka na. Hindi lang naman yan. Sabihan mo yung kapatid mong bangag. Tama, ay Kahit nga kung ako ang tatanungin hindi ko na rin iboboto yung si Senator Amy sa susunod na taon, mga kababayan. Kayo po ba? Iboboto niyo pa ba itong si Senator Amy? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. pinsa mo, sabi mo, tama, titigan mo yan. Yung kapatid mo, oy, tigilan mo kakapulpuran mo, trabaho ka, wala. Ma'am, ano makikita mong senaryo na aakit kaya sa Senate yung impeachment complaint? Yan, magandang tanong yon. Aakyat ba? maraming nagpupumiglas, hindi ba? Pero para sa akin, napakalungkot, napakasama para sa ating bansa, kadami-dami na nating problema. Hindi ba dapat tutukan na lamang yung bigas, yung mga issue ng kuryenteng sintu-sintu at napakamahal? Hindi ba dapat tutukan na lang natin ang ating mga pobreng mga sundalong na hindi bibigyan ng kung ano-anong kailangan nila sa West Philippine Sea? Ang daming problema, hindi ba dapat tutukan na lang yan, pagdadagdagan pa natin? Ma'am, meron yung Fitch rating, ang sabi nila, a prolonged and fierce Marcos Duterte feud could cause fiscal and economic risks. Tama, nabasa ko rin yan na talagang hindi siya maganda sa ekonomiya. Siyempre, iiwas at iiwas yung mga nag-i-invest, lokal man o dayuhan, dahil walang kasiguraduhan eh. Di siyempre, kinakabahan sila mag-expand, kinakabahan sila mag-invest. Yan po ang masamang epekto, yung pag nagtagal itong alitan ng politika between Marcos and Duterte, ang magiging biktima ang mamamayan, yung nasa laylayan. Kasi, Correct. kakaunti na nga ang foreign direct investments. Tayo ang pinakakulilat sa Southeast Asia among Tama. the top 5 yung original members. Ali, tapos ganyan pa, gulong politika pa. Sana, totoo,
sana totoo yung panawagan o yung opinion ng Pangulong Marcos na sabi niya, huwag niyo nang ituloy ang impeachment dahil hindi nakakatulong sa mamamayang Pilipino. Agree ako doon. But the problem is, sincero ba siya sa ganong panawagan? Sana naman. At tatalima, susunod ba ang mga kongresista sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez? Kaso General Macanas, bali-balita na drama lang yun, bongit, na maging play safe siya, no? Kaya sinabi niya yun para hindi siya sisihin ng mga Duterte supporters. Pero mautak ang mga taga-suporta ng mga Duterte at alam nila na natutuwa ito sa loob-loob niya, no? Sa mga pinanggagawa ng kanilang mga young guns na tuwad ko dito kay VP Sara. Kasi kung totoong may malasakit ito, siya mismo kakausapin ang ating Vice Presidente na si Sara Duterte, kakamustahin, no? Pero may nangyari bang ganon? Wala. It remains to be seen. Kaya maganda yung tanong kanina ng media na aakyat ba sa Senado ang impeachment complaint? Indirectly, sagot ni Senator Remen, dami nating problema eh. So kung siya ang masusunod, hindi na wag na sana ang ituloy. So ito, it all depends on the leadership of the House. Sa tingin ko isang basbas lang ng House leadership. Yakyat yun. Ayan, aakyat na yan. Napakadaling mag-gather ng 103 signatures. Isang go signal lang ng leadership. Correct. Kaya lang, pag sabihin ng leadership ng House na, wag na. Sundin natin ang Pangulo. Hindi tapos ang problema. Or, isa pang angulo is yung Iglesia ni Cristo Rally. Salamat sa mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo at nagpahayag kayo ng plano na magrarally kayo. In support doon sa panawagan ng Pangulo na huwag ituloy ang impeachment. Isang factor din yon. So, tignan natin. Parang ingit ako sa Malaysia. Bilyon-bilyon na ang linagay ng Google, ng Intel, ganoon din yung Thailand. Bakit tayo nahuhuli? Vietnam, parang laki-laki na ng foreign investment nila. Although sinasabi may pumapasok rin dito, pero yun nga, napakalalaki ng mga IT investment sa kanila. Ang ganda eh. Pero ma'am, before may an, maraming nagsasabi na pwedeng may mahalagang role kang gampanan dahil close ka kay VP Sara and then kapatid ka ng Pangulo. May mga appeal na mag-intervene ka para ma-address yung, at ma-prevent yung matagal at matinding bangayan between the two highest leaders of the country. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang sila kasi marami yatang nambubuyo eh. Yon, maraming nambubuyo. Itong nakapalibot sa Pangulo. Yan ang problema. Yung influence, sa tingin ko lang yung influence ni Senator Amy sa kapatid niya is konti na lang. Kasi ang mas napapakinggan ng Pangulo, yung mga nambubuyo. Yon ang problema. So, balik tayo sa issue. Aldo Marites, 1 trillion pesos nililikom para impeachment ni VP Sara. Ano sa tingin nyo? Is it a possibility? I-comment nyo po. Anong response kaya ni VP Sara nito? Kung ako ang inyong kasasagutin, tibit balikat lang yan. Bring it on. Kasi nakikita ko hindi takot si VP Sara mawalan ng pwesto eh. Hindi siya kapit ko. Ang kanya kung anong tama ipaglaban niya. Kung anong mangyari. Ang gusto lang naman ni VP Sara talaga magtrabaho, magbigay serbisyo sa mamamayang Pilipino. Ewan ba bakit ang hilig nila mamulitiko pero hindi nila alam the more na ginaganyan ang ating Vice Presidente, the more na namumulat ang taong bayan sa mga kabalastugan na ginagawa ng bangag admin. At lalong dumarami ang mga taga-suporta ng mga Duterte. Matanggal siya, okay lang sa kanya. Inayawan niya ang naging presidente. The presidency in 2022 was mine already. But ayoko. Tumakbo lang siyang vice president kasi may nakiusap eh. O pinagbigyan. Ngayon, napagbigyan sila. Tapos ganito ang ginagawa kay VP Sara. Kaya, sa nakikita ko, baliwala yan kay VP Sara. Basta laban lang hanggang sa makayanan niya. And dyan ako bumibilib sa karakter ng ating vice presidente. So, 1 trillion, bring it on. Sabi nga ng BP, kahit anong gawin ng tao, ang plano ng Diyos pa rin ang masusunod. Doon ako bumibilib yung paniniwala niya sa Diyos. Ako rin, naniniwala rin ako kung ano ang pag plano ng Diyos na magpresidente si VP Sara by 2028, wala silang magagawa. Darating yan.